Lagi ko pong sinasabi sa inyo, lagi ko pong ikinukwento sa inyo, ilang taon po akong nanirahan sa Singapore, 'no? Ako po maituturing ko na na ang Singapore po ang isa sa pinaka-safe na napuntahan kong lugar. Davao, nakapunta na ako diyan. Hindi pa ako nagba-vlog no'n. Medyo nasa edad na 21 pa lang ako no'n. Ibig sabihin 19 years na akong nung napunta ako ng Davao. Singapore, eto, 7 taon akong nanirahan diyan. Yung sinasabi po nilang safest city, para pong napakalayo po eh. Kasi sa Singapore ho, mga bossing, nako, magkagulo lang ng konti, maliit na gulo, eskandalo na sa kanila yun. Balita na sa buong Singapore yun. Talagang, yun na yung pinakamagulo sa kanila. Yung cellphone mo, iwanan mo dyan sa ilalim o kung saan man, maiwan mo. After 5 hours mababalikan mo pa din no? Dyan po sa Davao, mga kababayan, kung nakikita nyo po, yung mga araw-araw na balita ho, no? Parang imposibleng masabi talaga na safest city in Southeast Asia. Bakit ho? Nung panahon po, nung guo, nung laging ang topic at laging balita, Alice Go at mga incheck, saan po nakita? O saan po yung sinasabing gawaan daw po ng birth certificate ng mga Chinese? Davao. 1,200, mga bossing. Sundan mo pa yung mga napabalita na mismo pong mga empleyado ng munisipyo, 38 positibo sa droga. Di ba? Sundan mo pa mga kapulisan, positibo sa droga. Kaya ako ho, mga bossing, sabi ko, nung patupad si Baste Duterte ng laban kontra droga, naniwala po ako dun. Madami talagang droga sa Davao. Bulto-bulto. Ito lang kahapon lang yata Ibinalita natin, 44.4 million. No? 44.4 million. Na S. Alam nyo na po ibig ko sabihin sa S. Na shabs. Davao din po yun, mga kababayan. Ito naman po ngayon, balita, babae, pumapasok, umanong kasambahay para magnakaw, nadakip sa Davao City din. Bakit nandyan lahat? Tapos sasabihin, safest city. Ano po? Parang napaka-imposible. Di ba? Baha. Ilang dekada, no? Halos 3 dekada silang nakaupo dyan. Sa Davao, bilang mayor. Nasolusyonan ba yung baha? Ang dami pa din po. At problema pa din po ng Davao. Ang baha, mga kababayan. Kahirapan, yung pinapakita sa video, 4 na kilometro. Di ba? Nako. Nadaan yata tayo noong 2022 na ang ganda sa Davao, ganito, ganyan. Safe sa Davao. Nadaan ho yata tayo sa ganon noong 2022, nung panahon ng eleksyon. Pero ang katotohanan po pala, bumabalandra na sa ating lahat. No? Mismong kay General Torre din mga kababayan. Anong sinasabi? Meron silang mga ilang logbook. Hindi inire-report lahat ng insidente o mga pangyayari. Biruin niyo po yun. Di ba? Nung isang araw, nung isang araw, naalala nyo yung jeep na binlag natin? Davao din po yun. Di ba? Ngayon, ang napagtanto ko mga kababayan, ginawang model sa atin noong 2022 yung Davao, no? Pinagmukhang maganda, pinagmukhang safe, lahat na. Para po yung pangalan na Rodrigo Duterte ay umangat po, mga kababayan. Pero ang katotohanan, ito po.
nakikita natin lahat. Meron ba na safe na lugar na merong mga ganyan na hindi natatakot na pumasok ng ganyan, maging kasambahay para magnakaw? Kung safe po yan, yung mga ganyan pong mga gawain, malamang po, kinakabahan niya mga yan. Di ba? Nadala lang tayo siguro talaga ng mga propaganda na safest city, maganda sa Davao, gagawin itong buong Pilipinas na parang Davao. O di ba, mga bossing? So ngayon, eto, merong tumatakbo, na isang Nograles. Na nakikita ko ho, mga kababayan, mukhang ilalampaso. Si Baste muna, okay? Sabi ni Kap Ninyo, naniniwala ako pagkasama kita, doon safe ako. Akala ko naman, shout out kay Kap Ninyo Barsaga. Ayan, nandyan, naniniwala daw siya na pagkasama ako, doon safe ako. O yan, mag-ano na tayo, Kap Ninyo, mag-red horse na tayo dyan sa may welcome rotonda. Okay, nakakamiss yun, oh. Nawala ako kay Kap Ninyo, ah. Oh. Di ba, mga bossing? Wala. Panahon ni Baste Duterte, ang dami sablay ho. Ngayon, andito ho, isang Nograles, tumatakbo. Baka gusto niyo sumubok ng iba dyan. Dahil po, etong mga, tawag dito, ito pong mga nakikita natin, mga bulto-bultong mga pinagbabawal na gamot, 44.4 million na mga nahuhuli po, sa panunungkulan po ni Baste Duterte yan, mga bossing. Isa sa nakikita ko kung bakit ang dating Pangulo ay nagpresenta na tumakbo sa pagka-mayor diyan sa Davao dahil hindi kakayanin ni Baste Duterte yung kalaban. Lalo na't nakikita natin na puros ganito po yung nangyayari sa pamumuno ni Baste, mga bossing. Di ba? Sabi siguro ng tatay, ayaw na nga sa atin ng buong Pilipinas, mawawala pa sa atin ang Davao. Kasi panipihado ho, mga bossing, kung si Baste ang lalaban doon kay Carlo Nograles, wala po, lampaso. Kaya sabi, para sigurado tayo, ako ang tatakbo sa pagka-mayor. Dating Pangulong Duterte na daw po. Kumbaga, ayaw mawala yung yung baluarte. Di ba? Kaso, ang tanong ho dyan, mga bossing, baka ang mga taga Davao ay gising na din ho. Kung makikita nyo po, mga boss, yung alyansa na ginawa po sa Davao, 50,000, mahigit, humigit kumulang ang pumunta na tao. Ang ginawa pa nga di ba, ng mga DDS, ginawa nila, habang nag-speech si Pangulong Bongbong Marcos, pinatungan nila ng may sumisigaw na DDS na Duterte. Pinatungan nila para magmukhang hindi katanggap-tanggap po ang ating Pangulo kasama yung mga kasama niyang mga senador doon. Ang dali lang kung gawin nun, mga boss, no? Punta ka lang, kung meron lang ho kayo na na Pilmora, may 4 na linya yan o 2 linya. May ganyang linya ho yan, mga kababayan. Sa unang linya, yung video, tapos sa ilalim na linya, yung boses na sumisigaw na Duterte. Tapos, wala. Instant na. Napagmukha mo ng binabasto si Pangulong Bongbong Marcos. Pero merong mga original na video at yun yung nakikita ho, mga kababayan. Di ba? Yang ganyang kadaming taon dumalo doon sa proclamation rally ng bagong alyansa. Konting singit lang, eto dito naman po. Subukan nyo naman po
Yung isang Carlo Nograles, 'pag nagsalita lang sa PBBM ng gano'n, 'no? Matagal na po kayo dito na problemado sa baha. Oh, 30 taon humigit na. Nakaupo ang mga Duterte, wala naman din. Eto, baka gusto niyo subukan yung isang Carlo Nograles nang maramdaman niyo yung tunay na safest city. Oh, hindi muna Southeast Asia. Puwedeng safest city in Mindanao muna. Oh, 'di ba? Gano'n. Tapos makikita, maaalala ng sambayan ng Pilipino, naku nung panahon ni Baste, merong mga babaeng mga pumapasok na maging kasambahay tapos magnanakaw, merong mga, hostage diyan sa jeep, oh, merong mga empleyado na positibo sa droga, 'di ba? Merong mga kapulisan na positibo sa droga, oh, 'yun maaalala, "Oh, sige sumubok na tayo ng bago." Yung palang safest in Southeast Asia, ano lang yun, pakulo lang yun.